Ikasyam na kabanata. Sabi pa ni Jesus sa kanila, Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Pagkaraan ng 6 na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng 3 na nagbagong anyo si Jesus. Nakakasilaw sa kaputian ng kanyang damit at walang sino man sa lupa na makakapagpaputi ng gayon. Nakita rin nila si Elias at si Moises na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti po na nandito tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol. Isa para sa inyo, isa para kay Moises, at isa para kay Elias. Sa laki ng takot nila, hindi na nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi. Nililiman sila ng ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak. Pakinggan ninyo siya. Nang tumingin sa paligid ng mga alagad, wala na silang nakita kundi si Jesus. Nang sila'y bumababa na mula sa bundok, mahigpit silang pinagbilinan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat munang dumating si Elias? Tumugon siya, Darating nga muna si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayon, bakit sinasabi sa kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang ibig nila ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na naliligid ng napakaraming tao at ng mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Patakbo silang sumalubong at bumati sa kanya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, Anong pinagtatalunan ninyo ng mga tao? Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasaniban ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sasaniban nito, siya'y ibinubuhal. Bumubula ang kanyang bibig. Nagngagalit ang kanyang mga ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu. Ngunit hindi nila mapalayas. Sinabi ni Jesus sa kanila, Mga taong walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat na manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata. At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata'y natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa ama. Simula po nung bata pa siya. Tugon niya, Madalas siyang ihagis ng masamang espiritu sa apoy at sa tubig upang patayin. Para na ninyong awa, tulungan po ninyo kami kung may magagawa kayo. Kung may magagawa ako? Ulit ni Jesus, Mangyayari ang lahat sa sinumang may pananalig. Agad sumagot ng malakas ang ama ng bata. Nananalig po ako. Tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, Inuutusan kita, espiritu ng pagkabibi at pagkabingi. Lumabas ka sa bata
at huwag ka nang babalik sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu. Pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't sinabi ng marami, Patay na siya. subalit ang bata'y hinawakan ni Jesus sa kamay, ipinangon at ito'y tumindig. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, Bakit po hindi namin mapalayas ang masamang espiritong yon? Sumagot si Jesus, Mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Pag-alis nila roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, Ang anak ng tao ay pagtataksilan at papatayin. Ngunit siya'y mabubuhay sa 3 araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. Dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila makasagot dahil ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, Ang sinumang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harap nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi, Ang sinumang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin, ay tumatanggap sa akin. At ang sinumang tumanggap sa akin, ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap, kundi pati na rin ang nagsugo sa akin. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalaya sa mga demonyo sa pamamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat kung ang isang tao ay gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko, hindi siya kaagad-agad na makakapagsalita ng masama laban sa akin. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, ang sinumang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pang pumasok ka sa langit na putol ang isang kamay, kaysa may 2 kamay na mapunta ka sa impyerno, sa apoy na hindi mamamatay. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa langit na putol ang isang paa, kaysa may 2 paa na mapunta ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na kulang ng isang mata, kaysa may 2 matang mapunta ka sa impyerno. Dooy hindi namamatay ang mga uod at apoy, sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy. Mabuti ang asin, ngunit kung ito'y mawala ng alat, paano ito mapapaalat na muli? Magtaglay kayo ng asin ng pagkakaibigan sa inyong puso, at sa gayon, magiging mapayapa ang inyong pagsasamahan.